Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages and energies ninyo surrounding this week. First card ninyo, your current energy. Super patient, napakaganda, no? Marunong maghintay si Virgo. We have what to embrace. Ano dapat ninyong akapin sa ngayon? We have the Ace of Wands. Beautiful. Beautiful. Anong dapat ninyong iwasan? We have the Nine of Cups. Wow, iiwasan ang Nine of Cups. Ano ang maaaring maging accomplishments ninyo this week? We have High Priestess. Mga blessings ninyo, opportunities that might come your way. Anong mga blessings? Dalawa, Four of Cups, Page of Cups. Ayan, so parehas offer ito no? So, mayroong mga offer ang po pwedeng dumating. So, what else? This is the obstacle, challenge na pwede ninyong ma-encounter. Ayan, so Tower energy. At ano yung advice ninyo? Anong advice ng spirit sa inyo? What to keep in mind, no? Pwede na dapat ninyong alalahanin lagi, no? Para manavigate ninyo ng maayos, maganda ang inyong week. We have the Ace of Cups. Beautiful. So, maraming biyaya po pwedeng dumating. Bottom of the deck, Seven of Pentacles. This is your theme for the week, no? Waiting, patiently waiting, no? We have the Temperance as well. So talagang ito yung kind of energy that is going to linger sa sarili ninyo around this week. Yung pagiging pasensyoso at pasensyosa, yung matutong maghintay, matutong mag-surrender, no? Sa universe and the natural ebb and flow of life. Aware kayo, Virgo, na nagawa na ninyo ang mga dapat ninyong gawin. You know pretty much, no, na kung ano man itong goal ninyo, alam ninyo na ginagawa ninyo ng paraan ito, alam ninyo na you've done a lot of effort already for you to reach that goal, at nakikita ninyo na unti-unti naman namumunga, 'di ba? Yung sipag at tiyaga ninyo rito. Nakikita ninyo na unti-unti it's growing. Unti-unti nakikita ninyo yung magandang resulta, no, ng mga efforts na ginawa ninyo. Kaya natutuwa kayo somehow, no? Maganda yung mukha niya. At habang tinitignan niya yung mga lumalaking bunga, lumalakgo, no, ng mga bunga ng kanyang pananim. So, ibig sabihin dito na natutuwa kayo sa improvement. Although, siguro hindi ganun kabilis yung resulta na ine-expect ninyo rito or na nakikita ninyo, pero natutuwa kayo somehow kasi maybe it's improving, no, gradually and slowly, at least, diba, nakikita ninyong may resulta kahit papaano, 'di ba, yung mga efforts ninyo. So, you are patiently waiting, no? And you're going to continue to nurture and cultivate, no, kung ano man itong mga ginagawa ninyo, no? So, yung current energy ninyo is Temperance, which is also about waiting. It's also about patience. So, napakaganda kasi ito talaga yung kind of energy na bumabalot sa inyo this week or babalot sa inyo this week, no? Ang paghihintay. You are just going to continue to work hard sa kung ano man ng mga bagay, no, na gusto ninyong makamit. Magtatrabaho ka na magtatrabaho, pagsisikapan mo yan, pero hindi ka dito magmamadali na kunin or hindi ka dito magmamadali na makuha yung resulta. You are surrendering completely to God. You are surrendering completely to the divine universe. No, kung kailan mo ibibigay, then so be it. But ako, gagawin ko lang, no, na I will just continue to work hard. I will just continue to put more efforts and energy into this endeavor or into this venture, no? At maghihintay ka na lang kung kailan ibibigay sa iyo ng universe. But you're not going to stop to work hard. You're not going to stop to continue
putting more effort, no, dito sa kung ano man ang venture na to or ano man itong project na to or kung ano mang endeavor na ito. So, kudos to you, Virgo. So, we have Ace of Wands. Ito naman yung kailangan ninyong i-embrace, no? This is passion. This is passion, this is determination, this is excitement, no? Yung adrenaline ninyo, no? Maaaring yan ay magiging napakataas, no? Around this time. Kasi meron ditong opportunity nakakatok sa inyo. There is going to be a new opportunity na maaaring siyang magbubukas, no, ng pinto para sa iyo kung saan magagamit mo na, mai-a-apply mo na yung mga talento mo, yung gifts mo, yung ganon, mailalabas mo na, mai-express mo na yung passion mo sa kung ano man ang bagay na to na dadating. So, pwedeng offer ito sa inyo ng trabaho, pwedeng career, 'di ba? Or pwedeng negosyo, ito, no, na kung saan magagamit mo dito yung creative prowess mo, yung artistry mo, yung ganon. Kaya this is going to be super exciting para sa iyo, and you are definitely going to embrace this opportunity na makapagsimula ka ng karera, ng trabaho, or negosyo na mai-express mo yung passion mo. So, this is really a beautiful new beginning happening. So, ano naman ang kailangan mong iwasan sa ngayon, which is the Nine of Cups. You know, Nine of Cups is about happiness and joy. This is about wish fulfillment. Pero ito yung kind of energy na kailangan mong iwasan sa ngayon because pwede na ikaw ay magkaroon ng parang over complacency, parang magkakaroon ka ng over indulgence, no, sa kung ano man ang mga dadating sa iyo, 'di ba? So, pwede rin, no, na mensahe ito para sa inyo to be mindful. Okay? Maging aware kayo sa nararamdaman ninyo. Maging mindful kayo of becoming parang emotionally stagnant, 'di ba? Na kahit na maraming mga magagandang pangyayari sa buhay mo, yung parang yung madidedma mo siya, pwedeng gano'n. Parang hindi mo siya mapapansin or hindi mo papansinin. So, pwedeng may ganong ganap dito. This could be also a reminder, no, para sa inyo, no, kasi pwedeng meron kayo ritong mga accomplishments, meron kayong mga achievements, pwedeng meron dumating ditong mga successes, no, sa inyo, mga goals ninyo or pangarap ninyo na or wishes ninyo na magka-come to fruition. So, paalala ito sa inyo, no, na wag naman kayong maging wag naman kayong magiging mayabang, wag kayong parang magkakaroon kayo ng parang, alam mo yun, yung teka lang, yung narinig nyo na ba yun na parang may mga taong nagsasabi na yung yumabang na because may na-accomplish na sa buhay, may napatunayan na sa buhay, kaya yumabang na. Okay, ito yon, sorry. Yung umakyat na sa ulo nila. Yun yung hinahanap ko na word. So, narinig nyo na ba yun? Na merong nakapagsabi, may nakapagkwento sa'yo, or kung saan mo man narinig, na yumabang na siya kasi umakyat na sa ulo niya yung tagumpay niya. Yung ganon. Kasi nakakalimot, no? May mga tao na nakakalimot na we need to always be grounded, maging mapagpakumbaba pa rin tayo. Mas maganda pa rin ganon ang gawin natin. Na despite our successes, maging mapagpakumbaba pa rin tayo. 'Di ba? Hindi yun nga, katulad na naririnig natin, na umakyat na sa ulo yung tagumpay niya, kaya yumabang na. Minsan, 'di ba, may mga taong kapag nagtagumpay na sa buhay, hindi na nakakakilala, hindi na niya naaalala yung mga taong tumulong sa kanya, hindi na nakakaalala sa kung sino yung mga
kasama niya sa pag-akyat, no, sa kanyang tagumpay. At kapag napunta na sa tagumpay, naranasan na niya, narating na niya yung pedestal, 'di ba, na gusto niyang marating, nakalimutan na ang lahat. 'Di ba? Yung na overwhelm, no, sa tagumpay. May mga ganon, no? And that is what this Nine of Cups energy is wanting you to remember. No, na wag na tayong tumulad sa mga taong ganon, no, na nakakalimot na sa mga taong nasa paligid because of the tagumpay. Yung parang pumasok talaga sa ulo, 'di ba? Yung yung success. Kaya nabaliwala na ang lahat. Nabaliwala na yung mga sumuporta sa kanya, tumulong sa kanya. So, let's remain to be humble. Let's remain to be humble. Kahit ikaw ay mayaman na, yumaman na, nagtagumpay na, very successful na sa inyong money, career, and finances, family, and relationships, and all areas of life. 'Di ba? Remain grounded. Remain to be humble, no? Yun ang paalala sa inyo rito with the Nine of Cups. So, High Priestess, ito yung accomplishment ninyo. Ito yung maaaring ma-accomplish ninyo na talagang you will remain grounded. You will be focusing on yung pagsusurrender, no, sa universe, pagsusurrender sa divine. At kaya kayo ay magiging talagang in tune or in sync, no, with the universe. Nakikinig kayo sa kanyang mga gabay, nakikinig kayo at sinusunod ninyo yung gustong sabihin sa iyo ng universe, saan kayo nito gustong dalhin. Yung bang kayo, sumasabay kayo sa agos ng buhay. Nakikinig kayo, no, sa kanyang mga gabay. Nakikinig kayo, nagpe-pay attention kayo sa kanyang mga advice sa inyo, sa mga nagpe-pay attention kayo sa mga subtleties, no, na pinapadala sa inyo along your journey ng universe, no? So, good luck sa iyo. So, pagdating naman sa mga blessings and opportunities that might come your way, ito yung mga mensahe ninyo. We have the Page of Cups. This is something, may balita na maririnig kayo rito na talaga namang matutuwa kayo, magpapakilig sa'yo, talagang mapapaisip ka, 'di ba? Na wow, 'di ba? Is this really mine? Ito ba talaga ay sa akin? Ito ba talaga ay offer para sa akin? Ito ba talaga ay imbitasyon para sa akin, 'di ba? Yung parang hindi kayo makapaniwala, 'di ba? Na ito ay dumating na sa iyo. Ito ay ino-offer na sa iyo. Hindi ka makapaniwala na ito ay may komunikasyon na pinadala para sa iyo. Kasi baka meron ditong pwedeng merong mga invitation ng mga kaibigan or mga kilalang tao, influential people na pwedeng mag-iimbita sa iyo to a gathering or sa kung ano pa man. Maaari din na merong mga offer dito sa inyo, no, for interview, for job interview, baka may imbitahan kayo. Or baka meron ng trabaho na ibibigay sa'yo. Or baka, 'di ba, baka merong manliligaw sa'yo. Hindi mo sukat akalain na, wow, yung ganitong klaseng tao maa-attract sa akin. 'Di ba? Yung may hindi ka makapaniwala. Yun ang napipick up ko dito for some of you. So, meron din tayong Four of Cups. Ayan. So, there is an opportunity knocking on your door dito, Virgo. Pero, ayan, nalulungkot, nabuburyo, pero hindi mo napapansin ito. No? So, this is an eye-opener para sa'yo. This is an important reminder para sa'yo na Virgo, open your eyes, open your ears, open yourself to the opportunity or opportunities na kakatok sa buhay mo sa ngayon. Huwag ka nang mag-focus sa kung ano man ang pinagdaanan mo na nagkaroon ka ng dissatisfaction, nagkaroon ka ng hindi magandang sitwasyon, hindi nagkaroon ng magandang resulta ang ginagawa mo. Don't focus on that anymore. Focus on what is knocking right in front of you sa ngayon kasi baka ito na yung breakthrough mo, 'di ba? So, yun.
Ano pa ba? We have obstacle. Ito yung challenge or possible challenge na maaring dumating sa buhay ninyo. This time, this is change. No? This is tower moment na pwedeng mangyari sa inyo rito. At po pwedeng ito yung bang kasi hindi mo ito plinano, hindi mo ito gustong gawin, hindi ito yung plano mo, hindi ito parte ng mga vision mo para sa sarili mo, but this is going to happen because divine timing has come for this event to happen. This is the divine universe going to intervene in your circumstances at this time. At kung ano man ang event na to, for sure you are going to be surprised, magugulat ka kasi yun ang energy niya, no? There is a gulat factor, there is a surprise element sa sitwasyon na ito, no? Kaya maaring ito ang parang maging sagabal, no? Maiisip mo na ano ba naman ito? Hindi naman ito yung gusto kong mangyari, hindi naman ito yung plano ko, pero maaaring yung mga plano mo, yung sarili mong diskarte, maaantala, madidelay, or pwedeng maisantabi mo na because of this event, no? Because of this change. Kaya, ano ito, pero maaari, no, na ma-realize mo din ito agad-agad na kung saan ka man kasi dadalhin ng event na to, that is where you're going to be happy, to be fulfilled, to be contented. No? Kaya sa una lang yan, oo, na mga pagbabago ay ikakagulat mo, ikakabwisit mo siguro. Kasi syempre, mababago, no? Yung mga gagawin mo, mababago yung mga sitwasyon na pagtutuunan mo ng pansin. At yung mga plinano mo, yan ay maaring maisantabi, hindi mo na yan magagawa for now kasi you will be focused on this change na po pwedeng mangyari. So, this is the advice of the Spirit sa inyo. This is something that you need to keep in mind, no, for you to be able to navigate effectively and efficiently your life, no, this week. We have the Ace of Cups. This is a new beginning energy. See, Tower energy is also new beginning. Si Nine of Cups, there's also a new beginning energy dyan. Kaya marami talaga ang po pwedeng magbago sa buhay mo. Maaaring marami yung mga sisimulan mong bagong kaganapan sa buhay. So, feeling ko, kung ano ang event na to, no, na mangyayari na biglaan, no, that is this Ace of Cups. Kasi, kung ano yung kailangan mo, no, yun ang ibibigay sa iyo. Minsan kasi tayo, Virgo, 'di ba? Meron tayong mga gustong mangyari sa buhay natin na hindi yon ang best para sa atin or hindi yon ang kailangan natin. Maaaring yan ay magkaiba kasi yung need sa want, 'di ba? Yung gusto natin, yun yung want, pero yung need, yung kailangan natin. Sometimes yung mga pinagdadasal natin, yung mga hinihingi natin sa universe, mga wants natin yon, but it doesn't necessarily mean na yun ang kailangan natin sa buhay, hindi ba? Kaya nga merong mga bagay na mga pinagdadasal tayo, hinihingi natin na hindi naman sa atin binibigay kasi yun ang gusto natin, pero hindi yun ang makakabuti para sa atin or hindi yun ang kailangan natin, 'di ba? Kaya hindi binibigay. So sa ngayon, kung ano yung ibibigay sa iyo ng universe, this is something that you need. Kaya nga ang promise ng Ace of Cups is whatever it is that you need, no, that is that will be fulfilled, no? Kung anong kailangan mo, yun ang ibibigay sa iyo. Whatever it is that you need, that will be met, no, around this time. Kaya this is something that siguro sa una, 'di ba? Hindi mo masyadong ma-appreciate kasi po pwedeng hindi 'yun ang dinadasal mo, hindi 'yun ang hinihingi po. Hindi 'yun ang hinihingi mo. Pero ma-realize mo eventually na, wow, thank you Lord. Thank you God kasi ito yung kailangan ko. 'Di ba? Marirealize mo na lang pag dumating na kung ano man 'tong ibibigay sa iyo, tsaka mo na lang marirealize na, oh wow, thank you Lord. 'Di ba? Kasi all of a sudden ma-realize mo na ito nga yung kailangan ko sa ngayon, 'di ba? Kaya 'yun. So these are divine blessings coming your way. These are blessings that are coming sa buhay mo na kailangan mo sa ngayon. Kaya this is going to be bringing you
happiness and joy. You will be filled with joy and happiness in your life around this time. Now, pagdating ng mga biyayang ito. Okay? So, good luck sa'yo. Kasi magsisimula ka ng bagong yugto sa buhay mo. Okay? Na talagang ikakatuwa mo. So, it could be anything, no? Depende sa inyong sitwasyon. It could be love, it could be love life, a new commitment with your person, leveling up of your commitment, may mag-aasawa, may pwedeng may magpapakasal, may mai-engage, merong papasok sa love and romantic relationship, pwedeng spiritual growth yan, pwedeng pera yan, pwedeng financial blessing. It could be anything, no? So, depende sa inyong sitwasyon. We have wisdom. To focus on the past is to lose the future. Heed advice from an older person which will allow you to move on. Okay? Kasi baka, diba? Baka ang iba sa inyo dito, Virgo, nahihirapan pa rin kayong kumawala sa kung ano ang inyong nakaraan. Maaring nahihirapan pa rin kayo, struggle pa rin sa inyo, nakalimutan na totally kung ano man ang naging parte ng buhay ninyo. No? Nakaraan na, tapos na yon. Diba? So, siguro ngayon, baka meron kayong kakausapin, meron kayong hihinga ng advice, meron kayong hihingian ng kanyang opinion, mga ganon, no? Para kayo ay makabigyan ng, or makahingi kayo ng tulong, ng advice, ng wisdom, 'di ba? Na pwedeng makatulong sa iyo na makatotally makapag-move on ka na sa buhay. Go into nature and clear any negative thoughts or energies you may have. Okay? Go into nature. Kasi baka matagal na kayong hindi man lang nakakapag-spend time with nature. Parang hindi na kayo nakakapag-walking, hindi na kayo nakakapag-beach, hindi na kayo nakakapag-hiking, yung mga ganon, no? So, baka dati na ninyong ginagawa yan, then all of a sudden, diba, na-busy kayo, marami na kayong ginagawa, at nakakalimutan nyo na to. So, in order for you also to be cleared, no, of your mind chatter, of negative thoughts, feelings, and emotions ninyo, ayan, makakatulong sa inyo if you're going to spend in nature, spend time with nature para ma-clear, maalis na yung mga negative thoughts ninyo or energies no surrounding you, no, na hindi naman nakakatulong na sa iyo. Okay? Good luck po. Thank you for watching Love and Light. Namaste.